Okay, so bagsak na naman daw ang value ng Philippine peso versus US dollar. Favorable para sa mga OFWs, pero kamusta naman sa ating ekonomiya? So as of October 28, 2025, the Philippine peso has fallen its weakest value of all time, which is 59.13 pesos for every US dollar. Pero guys, bago kayong magpanic, let's understand first what's really happening and why does it matter. So, ang currency value, depende yan sa supply and demand. So, kung di nyo naiintindihan yung supply and demand, medyo hindi nyo magigets tong topic natin. But to give you an idea, ang supply is kung gaano karami ang napoprovide, kung gaano karami ang naibibigay. Ang demand naman is kung gaano karami ang may gusto. So, ngayon, nakadepende to sa US dollar. Kung mas marami ang may gusto ng US dollar, at mas mataas ang demand ng US dollar, si peso ay babagsak. Si peso will lose its value. So ano yung mga nag-trigger? Bakit tumataas yung demand ng US dollar? Nagtaas na interest rate. So sa mga investor, mas enticing for them kasi malaki interest rate eh. So they will rather hold US dollar currency kasi mataas ang interest rate. So yung demand tataas. However, hindi naman po tumataas yung interest rate ng US dollar ngayon. Actually, bababa pa nga eh. This coming October 30, magbabagsak pa sila ng another 25 BPS. Kakababa pala nila ng interest rate sa last September. Ngayon, magbababa ulit sila ng interest rate. So that means, hindi siya ganun ka-enticing right now sa mga investors for US dollar. Another reason para maging mataas ang demand ng US dollar is yung import and export. Pero as you can remember, di ba, si Trump is, ang dami niyang ini-impose ngayon ng mga tariff sa mga iba't ibang bansa. So, nagkakaroon ng friction with other countries. And nagkokosto, syempre, ng pagbagsak din ng import and export ng US dollar. So, hindi rin ganun ka-enticing para sa US dollar yung nangyayari ngayon with the tariff war. Another reason din para tumaas ang demand sa US dollar is kapag yung political and economic nila is stable. However, right now, as you can see, hindi naman stable si US. Ngayon, actually, may shutdown pa nga sa gobyerno nila, di ba? Walang trabaho ngayon yung mga government employees nila. And this will cause uncertainty doon sa US. That is why, syempre, yung mga investors, hindi sila ganun ka-enticed with US dollar. That is why walang demand for US. Walang demand for US dollar currency. Silipin natin ng chart na, or what we call ito DXY. Nakikita natin to sa trading view. Pwede nyo rin silipin to. Hanapin nyo lang DXY. DXY. So, kung mapapansin nyo yung chart, ayan, pabagsak talaga siya, o, diba? Pabagsak talaga siya. From here, pabagsak siya. And nakikita nyo itong line na to, this is moving average 200. Ibig sabihin, average ng 200 candlesticks yan, or 200 candlestick at yung presyo niya. So, kung nasa ilalim yan, kung nasa ilalim siya nitong candles ng moving average na to, ibig sabihin, yung market is bearish. When you say the market is bearish, ibig sabihin yan, bagsak ang market ng US. And kung sisilipin naman natin yung chart ng Philippine peso versus US dollar. So, ito chart to ng Philippine peso and yung US dollar, okay? So, mapansin nyo, USD versus PHP is 59.01. Meron siya dito, actually, nag-all-time high siya dito sa level na to. Pero, yan, binasag niya na yan at mas umakyat pa siya. So, medyo malaki yung chance na magtutuloy-tuloy pa yung pag-aakyat ng presyo niyan because binasag niya na itong pinaka-all-time high natin. So, let's see what would be the possible effect. So ngayon, what we need to understand para sa ating mga mamamayan, paano makaka-apekto to? So ngayon, since ang US dollar is 59 pesos, 0.1, nag-range ng ganun, anong mangyari? Anong epekto nito sa atin? Siyempre, mostly naman ang mga kinakain natin dito, nasa grocery, even our fuel, crudo, kahit nga mga bigas na natin import pa Mga prutas natin, import pa So, since ang daming mga import goods na kinukonsume ng mga Pilipino, ngayon, kapag bibilin natin yon sa ibang bansa, mas mahal na siya. Kasi nga, tumaas nga yung value ng US dollar at bumagsak yung value ng peso. So, mas nagiging mahal yung bilihin ng mga imports. So, ngayon, domino effect siya. Kung mahal binili yung import at ibabato sa ating mga consumer, mahal din natin bibilhin yung mga imports na yon. So, tataas kumbaga yung presyo ng bilihin. Tataas ang crudo, tataas ang mga consumer goods, mga raw materials. At dahil dyan, syempre, tataas din yung inflation. Masaya pa to para sa atin? Syempre hindi. Pero syempre sa mga OFW, okay sa inyo to. But if you will come to think of it,
tumaas nga yung napapadala nyo sa kanila, pero yung binibili dito sa Pilipinas, nagmamahal din. So, parang, same lang, diba? Mukhang lumaki yung pinadala nyo, pero honestly, yung pinadala nyo na yun, mas lumiliit yung value niya para pambili namin ng mga goods. So, hindi po siya maganda sa ekonomiya. At kailangan natin naiintindihan to. Kasi baka meron pa dyang iba na ang saya-saya, uy, tumaas yung value ng US. Mas malaki na yung mapapadala ko sa inyo. But you also have to understand na all the more na mas naghihirap tayo. And yung long-term effect niyan at impact niyan ay nasa atin. Kasi at the end of the day, syempre, gusto mo rin naman bumalik dito sa Pilipinas, diba? Dito ka mag-settle sa Pilipinas. Pero kung ganito na kamahal ang bilihin dito, Diyos ko po. Bakit kasi puro tayo import? And meron naman tayong malaking taniman dito, diba? Ito, ang ganda-ganda ng lugar natin dito, oh. Tignan nyo, guys. Hindi nyo na kailangan pumunta sa New Zealand. Oh, diba? Ang ganda. Wait, tanggalin natin yung blurred. Ayan, diba? Hindi nyo na kailangan pumunta ng New Zealand. Dito tayo sa Pilipinas. Sobrang yaman natin sa agriculture. Napakaganda ng mga lupa natin. Hindi na natin kailangan mag-import. So, ayun lang guys. I hope this is not just a headline, but more of a wake-up call for every Filipino na kailangan natin mas maging financially aware. You have to learn how the global news can actually affect your wallet. You have to learn how to protect and grow your money. Kasi itong mga factors na to, this is beyond our control. And what we can only control is ourselves. Kailangan natin maging financially educated. Ay, ang kulit ni Manso. Manso!